Dito. Ito yung balita naman ng ano yan. Pumalag si Vice President Sara Duterte. Buti pa nga ito nandito pinakita yung nandito. Ito yung event na nagsama-sama itong mga negosyante. Duterte sa may pilit na pag-uugnay sa kanya sa flood control scandal. Bahagi raw ito ng paninira sa kanya ng administrasyon dahil tatakbo siyang Pangulo sa 2028 elections. Ayun. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa halip na masolusyonan, pinalala pa raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang problema sa korupsyon. Yan ang iginiit ni Vice President Sara Duterte. Ang ini-expect po sana natin sa administrasyon ni Pangulong Marcos ay mabawasan yung korupsyon. Pero ang nangyari po ay kabaligtaran. Mas lumala po. Hindi na rin daw nagulat si VP Sara na iniuugnay kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at kaalyado nitong si Senator Bongo sa flood control scandal. Sinusubukan daw na itawid ito kay VP Sara dahil isa siya sa mga matunog na kakandidato sa 2028 elections. Gusto lang din nun na matamaan yung ako dahil paniwala nila at siguro pakiramdam nila isa ako sa mga kandidato na pagkapangulo sa 2020. Dagdag pa ng bise, hindi naman kailangan ng Pangulo na bumuo pa ng Independent Commission for Infrastructure. Pwede naman daw kasing idiretso sa Ombudsman ang pagsasampa ng kaso. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Buwelta dyan ng ICI. Our narrative is the evidence to be presented to us. Kung anong dokumento, anong ebidensya, anong testimony na makukuha namin na totoo, doon kami putungo. Walang narrative doon. Gusto raw ni VP Sara aksyonan ni Pangulong Marcos ang problema sa korupsyon. Ganyan din ang panawagan ng grupo ng mga negosyante na Philippine Chamber of Commerce and Industry. Malaki raw ang kontribusyon nila sa binabayarang buwis kaya pumalag sila dahil hindi naman daw pala nagagamit ang pondo sa tama. Bagamat hindi naman daw nilang gustong mag-resign si Pangulong Marcos, kulang daw ang pagtugon ng administrasyon sa isyu ng katiwalian. We want really those responsible to be punished and to be identified. And the only person that can really do that by appointing those that are really into it, in addressing it, is our president. Magbibigay raw ang PCCI ng rekomendasyon nito sa palasyo para magkaroon ng transparency at accountability sa gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ayan Talagang hinihingi nito mga negosyante na ito yung talagang mastermind. Ayaw lang niya sabihin, "Hoy, yung pinsan mo, ipakulong mo na." Ayaw lang nila sabihin yun, pero that's really yun ang talagang inaantay ng lahat. Kung may sinseridad si Marcos, simple lang naman ang sasabihin niya. Ipakulong nyo na nga itong pinsang ko. Hanggang hindi kayang sabihin ni Marcos yung katarantaduhan lahat yan. Sorry that's the truth. Lahat ng ginagawa niya. Ito nga meron na naman katarantaduhan ngayon sa Kamara kesyo parang bagang bibigyan pa na mas malaking kapangyarihan ng ICI. Alam mo, ganito lang kasimple ang mga gunggong. Hindi ko maintindihan. Unang executive order pa lamang ni Marcos ay yung tinanggal niya na yung anti-corruption commission, yung naalala niyo pinamumunuan ni Greco Bellica. Kung seryoso si Marcos sa korupsyon, bakit yun ang una niyang tinanggal? Di ba? Isa yun. Pangalawa, sa totoo lang, wala naman silbi yung ICI. Sa totoo lang, walang silbi. Kasi, doblede lang yan. Doblede na ang unang function ng ombudsman Yan ang talagang may kapangyarihan. Mag-imbestiga, umusig,
sa mga public official, whether it is part of the executive or the legislative, ombudsman. Tapos dadalhin siya sa Sandigan Bayan. Tapos doon, pwede silang mahatulan. Tapos, di ba? Kung i-appeal man nila sa Supreme Court na, ibig sabihin, it's really a court. Itong ICI, puro rekomenda. Katarantado. At etong ICI, political lang. Halatang propaganda lang. Para bagang masabing may ginawa si Marcos. Parang ganun lang yan Pero yung real power, anak ng weteng, nandyan ang ombudsman Kung ako yung presidente, simpleng-simple. Utusan ko yung DOJ. Di ba? Hanapan nyo talaga ng Tapos, pag may nakita na kayo na medyo, pwede na sumuot, pasa nyo na sa ombudsman. Let the ombudsman do their job na usigin ang mga... Kasi yun ang trabaho nila public official na may plunderer. Nandun na lahat Tapos, dalhin siya sa Sandigan Bayan. So, sinasabi mo ba, Banat Bay, may tiwala tayo sa ombudsman? Hindi. Yun na nga ang problema. Instead of creating the ICI, dapat sana, he made sure na yung papalit na ombudsman ay pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Hindi Ginago bigyan ko kayo ng halimbawa. Sino po ba ang naandyan sa ombudsman? Number 1, alam natin na ilang beses naging anti-Duterte. Ibig sabihin, political. Ibig sabihin, merong kinikilingang kulay. Number 1 yun. May issue sa objectivity. Pangalawa, ang inilagay sa ombudsman, politiko. Anak ng tutsang kalabaw, Politiko Hindi lang politiko Dynasty pa. Ibig sabihin, may kapatid na politiko, may kamag-anak na politician. Supposedly, ang ombudsman, ang uusig sa mga politiko. Paano mo usigin kung kamag-anak mo? Tapos sasabihin, walang kamag-anak dito. Katarantaduhan naman yan. Huwag nyo namang niloloko. Sa bagay, tanga yung mga followers nyo. Di ba? Doon pa lang malabo na malabo na kagad yung kwento. Pangatlo, alam naman natin na ultimong yung anak mo sumabit. Di ba? Nakasuhan. Nahuli. Hindi ito yung nakasuhan lang. Caught in the act. Nakalusot lang. Napawalang sala lang because of technicality. Pero in reality, na-trap siya. So, hindi ko sinasabing guilty, hindi ko sinasabing convicted, but it's very questionable. Hindi lang questionable, very questionable. Pang-apat. Pang-apat nga ba? Pang-5 na. Susunod. Ang dami pang kasong kinakasangkutan. Hindi mismo ni Remulla. Naalala nyo, kinasuhan siya. Pagdating sa issue dun sa KOJC, issue dito sa sa tawag dito, pagdukot di umano, alleged kidnapping ni PRRD, ang daming complaint. Tapos ilalagay mo dyan. You understand what I mean? I'm not saying convicted si Remulla, but the point here, dapat unquestionable ang morality, unquestionable ang record ng ilalagay mo sa ombudsman to be effective and to parang kung talagang seryoso ka. Dapat ganun. Hindi Hindi mo pinakita, Marcos, yung seriousness mo. Tapos ngayon create ka ng ICI, tapos meron pang yung mga bataan mo, may pautot pa na kailangan i-empower natin, additional laws, greater power for ICI. Ulul. Meron ng sapat na institusyon to do that. Ang kailangan mo na lang malinis na pag-appoint. Hindi mo ginawa. You were given a chance to appoint a clean, good moral,
na ombudsman, hindi mo ginawa, tapos sasabihin mo ngayon, create kayo ng new power dito sa ICI? Katarantaduhan talaga. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong takot.